Video footage ni Trillanes sa loob ng ICC kasama ni Pangulong Duterte lumabas na. Oo, naiba na pindot natin. At ito nga no, yung kalagayan nga po ni Pangulong Duterte ay sobrang nadedelikado dahil nagpapasok po ang mga ang ICC ng mga kalaban ni Pangulong Duterte. Ganyan po ganyan po kagrabe ang kaganapan ngayon. No? Hindi ko po alam bakit nila pinapayagan yung ganyan. Dapat hindi ho nila yan dapat hindi nila yan pinapayagan. Dahil alam naman ho natin na lalong-lalo na ho yan si Trillanes ay po yan, isa po alagad ng demonyo ang hayop na yan. Gago! Diba? Alam naman natin yan, isa yan sa mga talagang notorious na gustong mamatay na si Pangulong Duterte. So yun na nga etong nangyari ngayon nabalitaan natin na etong si Trillanes ay kasama ngayon ni Pangulong Duterte sa loob ng ICC. At ayun na nga wala daw ginawa doon kundi mangbuisit at mangnarantado ang hayop. Oo, hindi alam niyo si Trillanes yan eh. Alam mo yung mga ganyan na yung tipong tapang-tapangan pero alam mo sa totoo lang iyakin yung mga ganyan. Oo, iyakin yung mga ganyan yung asta ni Trillanes. Tingnan niyo, ang tanda na ni PRRD. Yun pa yung pagdidiskitahan niya. Yung pa yung, alam mo yun, yung tipong walang laban sa yun, 80 years old. Kung malakas-lakas yan, baka batukan ka pa niyan. Pasensya na, yung boses natin medyo malat kasi inuubo tayo ngayon. Oo, at yung bakit ako na ganito, hindi dahil idol ko, si Banat Bay. Dahil sobrang sakit na ho sa mata ko kapag hindi po ako nagsalamin at tumutok po ako sa ating tawag dito, sa ating ilaw. Dahil sa sobrang lakas ng ilaw ko, ang sakit na ho sa mata, kaya bumili na ho ako. To bagay naman, 'di ba? So yun na nga eto nga ang kalagayan ni Pangulong Duterte ngayon ay talagang delikado dahil ilang NPA po daw at kabilang na rin si Trillanes ang pinapasok doon sa loob ng ICC. At alam naman natin na talagang delikado, doon pa man delikado na si Pangulong Duterte doon eh. Dahil alam naman natin nakuta talaga ng mga NPA yun doon. Alam natin na talagang mga kalaban ni Pangulong Duterte yung mga kakampi ng mga ICC. Oo, alam natin yan. So ngayon, eto po sana ho paki-share po ha. Oo, paki-share itong video na to para mapanood pa po ng iba nating mga kababayan etong etong ginagawa ni Trillanes dito sa kay Pangulong Duterte. So bago ho yan, may papakita muna akong picture sa inyo na eto nga may panibagong modus na naman yung administrasyon. So ayan nga Pulong Duterte kakalad ka rin sa kaladkad sa pagdawit kay Eric Yap sa flood control scam. Anak ng teteng, sa Duterte na naman napunta yung scam nan sa flood control. Hindi na kayo hindi na kayo tawag dito. hindi na ba kayo nanawa? Puro na lang Duterte, walang kasawaan walang kasawaan sa Duterte, puro na lang Duterte na lang yung kapag hindi nyo na, ito yung hirap sa administrasyon pag hindi nila kayang lusutan yung problema nila, yung kanilang kinakaharap nilang problema at nabibisto nga sila, anak ng teteng, Duterte ang solusyon. Lahat na lang ng problema sa Pilipinas na nai-involve sa administrasyong Marcos, kailangan nandun lagi ang mga Duterte. Anak ng teteng na hindi na ba kayo nagsasawa? Talagang love na love nyo mga Duterte? Talagang tawag dito, talagang hindi kayo mabubuhay pag walang mga Duterte. Sa bagay nga naman, si Marcos Jr. Nanalo lang yan dahil
dahil sa boto ng mga Duterte. Diba? Nanalo lang yan dahil sa boto ng mga Duterte, kaya ganyan ngayon yan. Oo, kaya nanalong presidente yan. Yan yung hindi matanggap ng mga dilawang tayo, ng mga kampon ni Romualdez ng mga vlogger na talagang sampal sa mukha nila na kung hindi dahil sa Duterte, hindi mananalo. Yang si Marcos Jr. O samantalang dito muna tayo sa pahayag ni Attorney Harry Roque bago ho tayong pumunta doon sa actual video footage ni Trillanes habang kasama si Pangulong Duterte at may ginagawa ngang katarantaduan tong hayop na to. No? So, mamaya na ho natin papanoorin niya. Ito muna, pakinggan muna natin yung pahayag ni Attorney Harry Roque sa issue na kinakaharap ni Pangulong Duterte ngayon. Ang sinabi hindi raw sila tututol sa kahit anong arrangement sa interim release si Tatay Digong. Abay, maya-maya, binabawi. Ang tanong, pwede ba niyang bawiin yun matapos niyang sabihin na wala namang pakialam ang Marcos administration sa kahit anong interim release ni Tatay Digong na isang pagpapayag. No? At talaga namang tama po, pumayag sila sa terms and conditions ng interim release. Pwede ba natanggihin niya yun? Well, Auntie Claire, ikaw naman, nag-aral ka rin na international law. Sa batas ng state responsibility, ang isang estado ay magiging responsable kapag siya lumabag sa international law, kapag siya gumalaw sa isang authorized agent. Sino-sino ba yung mga authorized agent na yan? Una-una yung mga organs. Ibig sabihin, executibo, legislative, at saka judicial. Lahat ng gawain ng taong gobyerno sa executibo, sa legislative, at saka sa hudikatura ay aksyon ng Estado na hindi po pwedeng ipaliwala. Hindi ka po pwedeng sabihin mo, ay wala akong authority dyan. Dahil ikaw naman ay rakong undersecretary, presidential spokesperson na iyong title, so lahat ng salita mo ay salita ng presidente. Totoo. Alam nyo, nung ako yung spokesperson, ang mahirap, pumayag naman ako kay Tatay Digong na maging spokesperson, so lahat ng sinasabi ko, lahat ng lumalabas sa bibig ko, ay mga palaisipan ni Tatay Digong. Yun nga yung katakataka ngayon eh. Kaya minsan yung mga netizen nagtatanong, hindi kaya sariling opinion na ni Auntie Claire yan? Hindi kaya feeling ni Auntie Claire lagi siyang nandun sa vlog niya? Oo, hindi kaya ganon. Kasi isipin niya, ngayon nga, alam ko medyo malamang sa malamang nasabon siya ni Lisa dun. Dahil nasabi niya na yan, tas ngayon parang itinatanggi nila, 'di ba? May statement siya na itinatanggi. So hindi na rin bago 'yun. Marami nang ginawang ganon si attorney etong si Auntie Claire. Ika nga ni Attorney Sel Panelo, Auntie Clara. No? So marami nang ganyan, ilang beses niya nang ginawa yan, paulit-ulit na lang na alam niya na may sasabihin ngayon, tapos kinabukasan babawiin kapag medyo nasusukol sila. So ilang beses niya na yan ginagawa. Hindi na rin yan hindi na rin ho yan bago. Hindi na ho yan bago. So yun na nga ang hirap dito kay Auntie Claire parang parang sarili niya na. Oo, kaya nga minsan tinatawag to na the second lady. Naku po, Ma'am Lisa, siyempre gagalangin natin yan, first lady yan no? Ma'am Lisa Araneta Marcos, parang baka mamaya nasasapawang ka na ni Auntie Claire. Mamaya sinusulot ka na ni Auntie Claire, ako po. Mahirap po yan, medyo bata-bata si Auntie Claire at bali-balita ako, mukhang yan. Mukhang ayoko na ituloy. Ha? Oo, kasi parang siya na parang asawa niya na si Marcos Jr. no? Parang asawa niya na parang siya na yung misis ni Marcos Jr. Oo, etong si Auntie Clara. Oo, nga pala, pasensya nga pala kayo, nakalimutan ko sabihin, ilang days tayo hindi nakapag-vlog kasi nga kakabili ko lang ng MacBook Pro Max M4 1 terabyte fully paid. Nagyabag na naman ako. Dami na lang manggigigil ng mga basher dyan. Price 240K. Utangin.
So kaya hindi tayo kaya hindi tayo nakapag-vlog. Tapos medyo may sipon-sipon. Siyempre, kapag nag-ehersisyo ka, nag-gym, talagang medyo naglalabasan yung mga ganyan-ganyan. Tsaka sakit ng mga gwapo yung mga ganyan. Kaya ano na ha. Yun. Kaya hindi tayo nakapag-vlog ng mga ilang araw. Hindi tayo, ang tagal kasi gawin ni hindi kasi ako tinuturuan ni Banat Bay. Tsaka ni Boss Dada dito sa OBS ko. Damot yun magturo. Kaya nagpaturo na lang ako kay Paring RJ. Yan, subscribe nyo. Paring RJ at soon to be. At soon maabangan na rin natin ang video ni Kuya Sir Jack, ang pang-7 sa Banateros Brothers. Abangan natin yan. Malupit yun. Oo. Mga Manateros. Manateros. So ito lang, tuloy natin ang sinasabi ni Attorney Harry Roque. Pero maraming issue na hindi kami nagsasang-ayon sa death penalty. Ako'y bumoto against it nung ako'y miyembro ng Kongreso. Sa lowering of age of criminal responsibility, ako'y bumoto laban dyan nung ako'y miyembro ng Kongreso. Pero nung ako'y tagapagsalita, syempre, ang sasabihin ko, ang presidente ay pabor sa death penalty, pabor sa lowering of age of criminal responsibility dahil nawala na yung personalidad ko nung ako'y tumanggap ng trabaho bilang spokesperson. So, Auntie Claire, mag-ingat ka. Lahat ng binang salita mo, lahat na nanggagaling sa bibig mo ay mga salita ng presidente mismo. Tama. Dahil ikaw ay ahente ng presidente. Totoo. At hindi ka pa pwedeng later on maghugas kamay na akin lang yan ha. Kaya nga ang tawag sa'yo, spokesperson. So sa larangan ng international law, tatanggapin talaga ng International Criminal Court yung pagsang-ayon sa mga kondisyones ng interim release ni Tatay Digong dahil ikaw ay isang organ ng Estado, isang authorized spokesperson ng presidente. Buti nga, laki kasi ng bunganga mo, tinulungan mo ngayon si Tatay Digong. Hoy, magdadaan ka naman, Attorney Harry Roque, nasasaktan ako. Dandaan ka naman sa malaki bunganga. Natamaan ako dyan sa sinasabi mo, Attorney. Wag naman ganun, ha? Wag naman ganun, malaki bunganga. Nasasapul ako eh. Hindi, alam nyo, totoo yun eh. Kaya nga nung dati, naaalala niyo yung debate ni Banat Bay at ni Auntie Claire, 'di ba? So hindi yun yung pagkakatanda ko kasi sinita ni Banat Bay si Auntie Claire na kay Banat Bay ba yun? Basta merong isang interview na kung saan ay parang itinanggi ni Auntie Claire na hindi daw opinyon ng gobyerno yung sinasabi niya sa vlog niya. So although may konting point siya doon, pero bilang music kasi dapat iwasan mo yung mga ganun kasi yung toxic yun. Sa bagay ano pa ba asahan natin lahat naman ng kinukuha ni Marcos palpak. Diba? Ano ba asahan natin yan? So ganun talaga. So palpak yung yan ang mga kinukuha. So wala na tayong talaga aasahan. Ang masakit nga lang dyan, kasiraan nito. Kasiraan ng, tawag dito, ng pangalan ng mga lawyer sa bansang Pilipinas. Yan ang mahirap dyan. Sinisira ni Auntie Claire yung kredibilidad. Tama ba yung Nabubulol na naman ako Or yung reputasyon para hindi tayo mabulol. Sinisira ni Auntie Claire yung reputasyon ng mga lawyer, ng mga attorney dito sa bansang Pilipinas. Yan ang isa sa mga masakit diyan. Ako kasi bilang pangkaraniwang tao, ang taas ng tingin ko sa mga attorney. Pero nung napanood ko si Auntie Claire, yun nga sinasabi ko sa inyo ng paulit-ulit, na talagang nawalan ako ng sabi ko, puta na, attorney ka, tas ganyan ka umasta. Kupal ka ba? Gago! Gago ka ba? Ganun eh. Kaya sabi ko, tanginan tong hype na to, sinayang yung pinag-aralan niya. Ang hirap-hirap kumuha ng exam, tapos sinira mo lang yung pangalan mo sa loob ng, kasi
Sa tutuusin, ilang taon lang naman termino ni Marcos. Tapos pagtapos niyan, wala na. Never na ulit makakaupo ang Marcos, tandaan niyo yan. Hindi na yan, hindi na yan makakabalik sa mga nangyayari ngayon. Sa tingin niyo makakabalik yan sa pagiging presidente, sa mataas sa posisyon? Siguro senator, ganun. Pero sa presidente, baka nga sa senator, laglag na yan eh. Diba? So talagang hate na talaga siya na hindi lang buong Pilipinas, pati ibang lahi. Siya na nga yung parang siya na yung tinaguriang the most weak leader in the world. So tuloy tayo rito. Maka-interview release. Actually, hindi lang bebuti nga, kundi thank you very much, Auntie Claire. Sa laki ng bunganga mo, tinulungan mo ngayon ang aking tatay Digong makakuha ng interim release. Tama Palakpakan naman. natin si Auntie Claire Palakpakan. dahil sa kanya kalakihan ng bunganga. Kaya talagang natulungan niya si tatay Digong na makalaya. Lagot ka sa iyong amo. Okay. Now, bukod pa po dyan, well, medyo ako'y nagkakaroon ngayon ng alinlangan. Kasi Bakit? isinapubliko ko na rinelay ko kay Vice President yung concern ng isang empleyado sa kulungan na natumba nga si Tatay Digong, tumama ang ulo, linabas, dinala sa ospital, ang alam ko in MRI, at ang duda ng empleyado ng detention facility ay hindi pinagbigay alam kay sa pamilya. At dahil nga dito sa latest statement ni VP Sara, mukhang hindi talaga nila alam. Well, alam nyo naman ako kasi, noong sinabi sa akin yan, mga Agosto yan eh. Ako naman ang sabi, i-relay lang. Ako naman masunurin. Relay ko lang. Kinalimutan ko na. Kasi it's a health issue. Alam niyo naman ang health issue, talagang covered by privacy yan. No? Pero ngayon, nag-aalala ako kasi madaling matrace kung sino yung source. Pero ngayon, hahanap na ako ng abogado para dun sa source. No? Dahil kapag siya ay pag-iinitan ng ICC, pwede naman depensahan yan. Dahil talaga namang merong kapabayaan. Meron talagang kakulangan ng ICC dahil ang lahat ng nakadetene sa ICC Detention Center, hindi lang ICC pati Dutch government dahil yung kulungan na yan ay pag-aari ng Dutch government. So kahit anong mangyari dyan sa mga nakadetene dyan, hindi lang ICC ang responsable, pati Dutch government dahil lupa nila yan at kulungan nila yan, bagamat binigay jurisdiction sa ICC. Talaga namang sentido komon. Ano yung sinasabi niyang mga konti-konti dyan na kinakailangan sumunod sa Dutch law bago ilabas ang privacy issue? Hindi privacy issue pinag-uusapan natin. Ang issue lang is, may abirya nangyari sa nakadetene, dapat ba ipag-alam doon sa, o di naman kaya sa abogado? Sentido komon po yan. Kahit saan bansa ka nagpa-practice, kahit saan hukuman ka, kapag ikaw ay responsable sa buhay at kalusugan ng isang tao dahil ikaw ay detaining authority at merong abiryang ganyan nangyari, may obligasyon ka na iparating ito sa pamilya o di naman kaya sa abogado. So nagkaroon talaga ng kapabayan yan. At kapag may nangyari kay Tatay Digong, dahil nga yan ay itinago nila, isinikreto nila sa pamilya, abay marami na pong desisyon ng International Court of Justice na pati ang mga international organization ay binibigyan ng responsibilidad. So hindi pa po sila off the hook. Magdasal sila na walang seryoso mangyayari kay Tatay Digong dahil doon sa mga nangyari sa kanya na hindi ipinagbigay alam sa kanyang mga pamilya. Tama. Dahil pwede silang habulin para sa danyos kung may mangyari kay Tatay Digong. Pero siyempre, secondary na yan. Ang gusto natin ay manatiling in good health si Tatay Digong at makauwi siya in good health and alive and kicking. So, marami rin nagtatanong sa akin, ano ba, kailan ba yung interim release? Saka ito kapag sa oras na may mangyaring masama kay Pangulong Duterte, walang ibang sisisihin dito na si Marcos Jr. Siya talaga. No? Wala tayong may sisisihin dito at yung mga nasa baba niya, yung katulad niya, nila De Lima, nila Trillanes, yan. Yan yung mga sisisihin natin at habang buhay dadalhin ng mga Pilipino yan. Habang buhay, isa sa puso at isa sa isip ng mga Pilipino yung na yan. Yung tawag dito, yung ano bang tawag dun? Yung sama ng loob na yan. Oo, kasi eto buti sana kung etong si Pangulong Duterte ay katulad ni Marcos Jr. na walang kwentang leader. Hindi yan, parang babaliwalain lang ng mga Pilipino yan. Sige na, lumayas ka na sa Pilipinas, mamatay ka na, gano'n. Diba? Pero hindi. Iba kasi, iba itong si Pangulong Duterte. Diba? Para sa akin pangalawa, kasi ang unang naging best president
Kaso, ano lang, napakaiksi ng termino niya, si Magsaysay. Diba? At pumangalawa ito, si Pangulong Duterte, sa isa sa mga pinaka best president ever ng bansang Pilipinas. Na talagang ginampanan niya yung trabaho niya. Hindi diba? Tingnan nyo naman, sa pangangatawan pa lang. Simula nung natapos ang termino ni Pangulong Duterte bilang presidente ng bansang Pilipinas, bumagsak ang katawan niya. Paano? Buyat sa kakapirma, basa ng ng mga dokumento na pinapapirmahan sa mga presidente. Ngayon na ang nangyayari, kaya nga malaya mangurap yung mga hayop ng mga demonyo na nandiyan sa gobyerno. Kaya malaya sila kasi una-una hindi naman pinipirmahan, hindi naman binabasa ni Marcos yung mga pinipirmahan niya. Basta lang siya pirma. At ang pinakamalupit pa doon, lumalaki yung mata ni Marcos Jr. pag nakita niya, uy, may kickback ba ako dyan? Meron ba tayo dyan? O kapag meron na sila doon, magkakausap na ako, baka may 10% ako dyan. May 50% ako dyan. Yung pinsan ko, bigyan yung 30%. Yung aso niyang mukhang chihuahua, bigyan yung 10%. Para hindi tumalo. Yung DPWH dyan, kalabitin mo, wisikan mo ng 2%. Diba? Kaya nga talagang, yung talagang pagkababa sa pwesto ni Pangulong Duterte bilang, pagtapos pala, hindi pala pagbaba, pagtapos ng termino ni Pangulong Duterte bilang presidente ng Pilipinas, talagang bumagsak yung katawan niya dahil grabe yung trabaho. Oo. Kaya nga isa rin yan sa kinakabiliban ng mga taga Davao, lalong-lalo na yung si Pastor Apollo C. Quiboloy, na talagang nakitaan niya ng potensyal, nakitaan niya ng talagang pagmamahal sa bayan at talagang walang bahid ng korupsyon etong si Pangulong Duterte. At sa totoo lang, naikwento sa amin to ni Pastor noon, nung hindi pa siya sumuko sa ISAP at nakakulong ngayon. Diba? Naikwento sa amin yan na, kasi tinanong namin si Pastor sabi namin kay Pastor, Pastor, ba't hindi ka tumakbo dito noon? Kasi marami ka na rin natulungan. Parehas kayong maraming natutulungan ni Pangulong Duterte dito sa Davao. Ano sagot lang ni Pastor? Unang-una, ayoko talaga ng pasukin ng larangan ng politics. Para sa akin, napakadumi niyan. Para sa akin, sobrang dumi, ayaw niya talaga ng politics. Kaya lang naman siya tumakbo bilang senador nung nakarangalalan kasi nga hindi niya na malunok yung kalakaran na nangyayari ngayon sa gobyerno. Nakikita naman natin ngayon, di ba? Obvious naman, di ba? So yun nga, sabi ni Pastor, nakita ko at naramdaman ko at na tinatawag na anong tawag doon, yung parang napanaginipan ganun, na tsaka nakita niya talagang itong si Pangulong Duterte ay talagang grabe yung malasakit sa tao, grabe yung pagmamahal sa bayan, grabe magpahalaga bilang kaibigan, na ganun din ang pag-uugali ni Pastor. Kaya nagkasundo itong dalawa na to, yung dumuduro sa baba ko. Duduro ako, sabi niya, subscribe nyo si Jay Guevara. Malupit yan, gwapo pa. Ay, sorry. Yan oo, ganun. Kaya nga talagang nung mga bandang huli, yung mga una-una pa lang na namin si Pastor, napaisip din ako nun sabi ko, bakit ko binabanatan si Pastor? Bakit ko winawalang niya si Pastor? Pero Duterte na ako nun kung masamang tao to, dapat kinana na to Dapat si Pangulong Duterte na mismo ang tumumba rito sa taon to kung totoo man yun, yung mga bintang sa kanya. Kaya doon ako napaisip ng todo na totoo nga talagang at ngayon napatunayan ko na 1,000,001%. Mas mataas, sige, sabi natin 1 trillion or mas mataas pa sa percent.
ngayon napatunayan ko na talaga na mali nga talaga yun. Kaya nga ngayon napag-ano ko na ngayon na pag-ano ko na kaya pala magkasundo at talagang ano itong si Pastor at si Pangulong Duterte kasi iisa sila ng mindset, iisa sila ng pagmamahal sa mga Pilipino, sa kapwa nila Pilipino, iisa sila ng kabutihan. Magkaiba man sila ng landas at ibang unang tingin, unang kakilala mo, unang kita mo sa kanila, pero yung kabutihan talaga at yung malasakit, doon mo talaga mararamdaman na iisa si Pastor at si Pangulong Duterte. Tingnan nyo ngayon, yung tinatahak ng magkaibigan, halos si isa ngayon. Diba? Halos si isa. Nasamantalang si Pastor ang umubos, isa sa mga umubos, isa sa mga isa sa mga kinaantag doon, ano bang pwedeng i-deliver natin na salita kasi baka magkamali tayo eh. Isa sa mga na halos nagpatigil or tumulong na magpatigil sa mga makakaliwa dito sa ating bansa. Kasama ni Pangulong Duterte, di ba? At isa sa mga mahirap lang magkwento kasi baka sabihin nyo porket nasa SMNI kami, SMNI anchor ka kasi kaya pinagtatanggol mo si Pastor. Hindi ganun eh. Noon pa man, no, talagang nakita namin yun at mismong at talagang napanood namin na noon pa man talaga at nakikita naman natin lahat na ngayon. No, na noon pa man etong si Pastor halos kaparehas ni Pangulong Duterte sa pagtulong talaga. So tutusin, sorry kung hindi naging presidente si Pangulong Duterte, di hamak na mas malawak ang natulungan ni Pastor. Hindi ko hinahamak si Pangulong Duterte, hindi ko ganoon. Ako yung nagsasalita lamang ng kasi syempre kung mayor lang si Pangulong Duterte sa Davao, hanggang Davao lang yung tulong. Pero si Pastor kasi buong mundo eh. May membro siya sa ibang bansa, may membro siya sa Pilipinas, 'di ba? So, kaya ganun, sobrang kaya nga ngayon nakakainis lang dahil yung mga taong gumawa ng kabutihan at maganda naman sa bansang Pilipinas, sila pa yung winawalang yan ng ating gobyerno. Nakakagago, di ba? Gago! No, di ba? Hindi, totoo. Nakakagago lang na samantalang yung mga lumabag sa batas, katulad ni Saldico, katulad ni Martin Romualdez, Espinosa de Lima, Franz Castro, wala, nga. Diba? Nga. Asa ngayon, malaya sila. Partida, convicted pa si Franz Castro, tumakbo pa nga senador. Si Espinosa, na tawag dito, na inamin niya na drug lord siya, pinalaya. Si De Lima, pinawalang sala. Kaya nga yung kulungan ngayon, palawak ng palawak. Diba dati, nung panahon ni Pangulong Duterte, balita palagi, ang sikip ng kulungan. Ngayon, alawak na eh. Puta na, ito hindi ko sinasabing si Marcos Jr. nagpapalaya, pero, syempre, may mga, rin tayo may mga kamag-anakan din kasi tayo sa kulungan na, may mga tropa din, na yun nga, kapag ang nangyayari ho ngayon, di umano ito. Na kapag ikaw ay medyo matinding tigatulak ng otab yung bato ba, parang mukhang nagpapalaya. Oo, mukhang ginagawa ng piyansa. Sabi ko, grabe naman. Sabagay, hindi na rin bago yan. Ang dami nang lumaya ngayon, mga big time na sindikato, Espinosa, De Lima, tsaka ano ba yung binanggit ko kanina? Yung sa pork barrel. Diba? So, ganyan ang kalakaran ngayon. Kaya nga, sabi ko sa inyo, kapag may nangyaring masama kay Pangulong Duterte, isa lang ang sisisihin ng taong bayan, si Marcos Jr. At eto nga yun, eto na nga yung, balita na yun. So, panoorin natin. Makakausap natin ngayon si former presidential spokesperson Harry Roque, kaugnay ng issue sa kalagayan ni dating President Rodrigo Duterte na nakapiit sa dahig. Magandang gabi, Attorney Harry. Yes, magandang gabi po, Pilipinas. Well, Attorney, sinabi ni Attorney Cristina Conti na hindi basta-basta ang pagbibigay ng medical records
dahil kailangan nilang sumunod sa batas ng the Netherlands. Exempted din ba dito sa pag-obtain ng records ng pamilya? Wala pala tayong boses. Nakakabobo lang, no? Sila nire-respeto nila yung batas ng Netherlands, pero yung ultimong Pilipino, hindi nila nire-respeto ang batas Pilipinas. Nakakabobo lang, no? Biruin nyo, ipinadala si Pangulong Duterte sa ICC nang hindi idinaan sa Supreme Court, na hindi idinaan sa batas natin. Diba? Na kung talagang may pananagutan siya. Tuloy muna natin, nauubo ako eh. Well, hindi ko po alam dahil ako naman po ay hindi abogado dito sa Netherlands at hindi rin naman abogado si Cristina Conti. Pero ang aking pagkakaalam, nakakalap ako ng impormasyon siguro ng buwan ng Agosto galing sa isang empleyado ng detention facility na nahulog daw si Tatay Digong at tumama ang ulo sa sahig at dahil dyan ay ilinabas at dinala sa ospital. No? At kung hindi ako nagkakamali, ito yung pagkakataon na nagkaroon nga ng ulat na linabas sa ICC si Tatay Digong at ang sabi ay for routine check. So yung empleyado naman nagmamabuti lang kasi hindi niya alam kung pinagbigay alam sa pamilya. So ang request niya sa akin, ipagbigay alam kay VP Sara, na ginawa ko naman. Okay. Pero lilinawin ko rin na hindi ko alam kung itong impormasyon nito na binigay ko kay VP Sara ang basihan nung kailan lang binanggit ni VP Sara na nawalan nga ng consciousness si Tatay Digong dahil sa inadulas. Pero paki-clarify lang, Attorney Hari, ito pong source po ninyo na nagkwento sa inyo na nawalan ng malay si former President Duterte ay first hand na may information, nakita niya mismo na nangyari ito. First hand po, no? Ang information po sa akin na hindi naman nawalan ng malay. Ang sabi niya ay tumumba habang naglalakad at tumama ang ulo. Okay, so hindi unconscious si Pero alam nyo, delikado yan, ha? Yung mga ganyan na tumba-tumba ng mga may edad na, delikado yan. Hindi naman ho kasi katulad ng mga kabataan, ng mga bata, na kapag napilayan, may mga lated na pwede pang mag-connecta. Yung mga matatanda, wala na ho. Kaya yung nangyaring ganyan kay Pangulong Duterte, napakadelikado po niyan. Na dapat ay talagang yan, dapat ay talagang sinusolusyonan at ipinapaliwanag ng ICC kung bakit nagkaganyan. Diba? Yun po ang report sa akin ng tao, no? At kakilala rin naman ni VP Sara kung sino yung source. Hindi ko lang alam kung sila yung nagkontakan, no? Kaya hindi ko alam kung parehong impormasyon ang binasihan ni VP Sara. As an accredited counsel po ng ICC, paano po ba yung proseso? Just in case, halimbawa po, may nangyaring insidente sa isang detainee. Ano po ba dapat ang gawin ng ICC? Well, meron naman po talagang nakalista dyan ang next of kin at hindi po nawawalan ng next of kin ang mga Duterte rito, no? Napapansin nyo naman na meron silang schedule para palaging merong next of kin, para nga kung merong abilya kay Tatay Digong. At kung wala namang next of kin sa dahig, dapat ipagbigay alam sa mga abogado, no? Pero ang sabi naman ng abogado, wala ring kahit anong abiso na ibinigay sa kanila na nagkaroon ng ganyang insidente kay Tatay Digong. Ang next of kin po na nakalista sa ICC, would you know who? Well, papalit-palit po sila kung sino po ang dumadalaw. Okay. So lahat po sila ay listed as next of kin. Si VP, yung tatlo niyang kapatid, si Ma'am Elizabeth, yung kapatid ni Tatay Digong, si Sir Bong, at saka ngayon yung mga apo, no? Sila Isabel, sila kong Omar, si Vice Mayor Rigo, at saka syempre si Ma'am Hanilet. Okay. Kung ang claim po ni VP Sara ay hindi sila nasabihan tungkol sa accident na nangyari involving the former president, ano po ang ibig sabihin nito? Well, una-una, malaki pong kababayaan yan, no? Sa parte ng ICC Detention Facility dahil kahit saan ka naman pumunta, kahit anong batas ang pag-usapan natin, kapag merong aberya sa isang detene, kailangan ipagbigay alam sa next of kin o di naman kaya sa kanilang mga abogado. Tsaka yan, na dapat pinapaalam agad yan sa pamilya. Ang masakit kasi dito, hindi pinaalam at wala silang balak ipaalam. Kung hindi pa na sinabi nung
tiga doon sa loob ng ICC na nabagok si Pangulong Duterte, walang kaalam-alam etong pamilya ng mga Duterte. Malay ba natin? Eto malay lang malay. Malay natin na yung pagkabagok ni Pangulong Duterte, nandun na pala si Trililing, si Trillanes. Baka hindi lang nakita nung tao na yon na nagsabi dito kay Atty. Harry Roque, baka hindi nakita nun na itinulak talaga si Pangulong Duterte at bumagsak. Diba? Kasi nga, gigil na gigil si Trillanes, gigil na gigil yung mga makakaliwa dyan Anytime, pwede nilang patayin si Pangulong Duterte. Totoo yan. Kahit anong oras, pwede ho nilang patayin si Pangulong Duterte. Wag naman ho sanang mangyari, pero real talk lang ho tayo, pwede ho nilang gawin yun. Dahil nga yung ICC na yan ay kutayan ng mga NPA na pinuksa ni Pangulong Duterte dito sa bansang Pilipinas. Kaya hindi malabong hindi mangyari yun. Kaya nga minsan nakakatanga, nakakatawa na sasabihin nyo safe doon. Okay si Pangulong Duterte. Hindi siya okay dyan una-una. Sa loob ng 80 years, nanirahan sa Davao yan. Klima, pagkain, yung ginagalawan yan, maninibago't maninibago sa isang espasyo na yan. O eto, sana. Kapag natapos ang termino ni Marcos Jr., ilagay siya sa drum lang. Doon lang siya sa drum. Kasi total, mas masahol naman yung ginawa niya. Kung basihan lang sa ginawa ngayon ni Marcos Jr. at ni Pangulong Duterte, mas dihamak. Yung mga pagbaha ng mga namamatay sa baha, tututusin, hindi nga binabalita ngayon yun Ibinabalita ba ng mga mainstream media na may namamatay? Wala, 'di ba? Hindi niyo napansin? Hindi niyo napansin. Una-una sa Masbate, ang daming sa mga probinsya na nasalanta ng bagyo ngayon. Ang pangalan ng bagyo Ompong ata. Ang dami yung namatay pero hindi binabalita. O 'di ba? Ang sinasabi nila kay Pangulong Duterte, maraming namatay nung panahon ng war on drug. Ngayon din ang daming namamatay sa gutom, sa bagyo, sa baha. Ang daming namamatay. Yung rally nga lang may namatay dun, hindi rin binalita. So ngayon, yung may ibang mainstream media talagang tinapalan na nasandamakmak na pera sa mukha. Hindi na lang tayo magbabanggit kung anong mga mainstream media yun. Alam nyo na siguro yun. Obvious naman, di ba? So ganun Kaya nga sabi ko, sana pagtapos ng termino ni Marcos Jr. ilagay siya sa drum. Doon siya ikulong. Para para maranasan niya, para ganito palang kalagayan dito. Pakamatay na lang ako. So ngayon, hindi natin na maalis sa ating isipan na baka marami pang mga pangyayari na kinoconceal ng ICC Detention Facility. Pero hindi rin po ba probability or posibilidad na maaaring kaya walang ni-report ang ICC sa pamilya o sa abogado ay dahil walang nangyari? Well, hindi po yan yung sinabi Kalokohan ng yun. informante ko, no? At I just read yung interview rin ni Attorney Kaufman, sinabi rin niya na sinabihan siya ni Tatay Digong na nagkaroon nga ng pagkakataon na siya ay tumumba. Alam mo, si Pangulong Duterte na mismo pala nagsabi, di ba? So, ibig sabihin, totoo yun. And it's difficult to verify these information, especially wala tayong nakukuhang verified information as well from the ICC. Kasi po tinanong ang ICC tungkol sa nangyaring ito at ang sagot lang nila is that they never communicate on private life issues of their detainees. At saka sinabi po nila that ginagawa nila lahat ng measures to ensure the protection of physical and psychological well-being of all detainees. So ano po yung reaksyon nyo dyan? They have a lot to explain sa pamilya at sa abogado at sa sambayan ng Pilipino dahil mukhang meron silang mga pangyayari kay Tatay Digong na hindi nila pinagbigay alam. Okay. In relation naman po dito sa sinasabi po ni Attorney Nicholas Kaufman na pumapayag na daw yung Pilipinas o walang tutol ang Pilipinas dito sa interim release ni dating Pangulong Duterte. But of course, Malacanang already said na hindi po ito totoo at twisted fact daw po ito, sabi ni
Attorney Claire Castro. What is your reaction to this? Alam mo, in international law, ang isang opisyalis ng gobyerno, lalong-lalo na kung mataas, no? Pero actually, yung pwesto hindi material, no? Miski isang sarhento is also an agent of the state. Lahat ng mga pronouncement at gawain ng ahente ng gobyerno ay binding on the state, no? And this is according to the law on state responsibility. So yung sinabi ni Claire Castro, dahil siya ay presidential spokesperson, is binding on the Philippine government. Okay. So technically speaking, Attorney Harry, itong mga pangyayaring ito, you stand by and you believe with what Attorney Kaufman said na pumapayag Of course. That is the status of international law. Yan ang linaw-linaw niyan ng pahayag na yan na talagang itong si Pangulong Duterte ay nadisgrasya sa loob ng ICC facility or ICC detention. Alam niyo, ewan ko na lang talaga, no? Na sa bagay, yung ibang congressman nga dyan, ang dami na rin mga pinatay. Hindi naman sila na konsensya. Hindi sa totoo lang kasi talaga. Nagtulong-tulong din talaga. Nagtulong-tulong yung mga drug lord, yung mga negosyante, ng mga nasagasaan. Sa totoo lang po talaga, sobrang daming sinagasaan ni Pangulong Duterte nung panahon niya. Unang-una na ho, yung mga drug lord, nakilalang drug lord at talagang mayayaman, trilyonaryo, bilyonaryong mga drug lord dito sa Pilipinas. Pangalawa, yung mga negosyante, 'di ba, na pinagbayad niya ng mga tax. Talagang ang dami niya sinagasahan. Yung mga politiko na matagal nang nagnanakaw sa kaban ng bayan na nadyeta ng halos 6 na taon na hindi nakapangurap sa kaban ng bayan, sinagasaan ni Pangulong Duterte yan. Kaya sobrang daming galit sa kanya ng mga drug lord, negosyante at mga politiko. No? Yan ang mga galit sa kanya. Hindi yung taong bayan. Dahil alam ng taong bayan, alam nyo yung mga supporters ni Marcos Jr. na ilan na lang na mga natitira. Tanga na mga bulok ang utak ng mga hayop na yun. Oo. Biruin mo. Halos ang dami nang namamatay sa baha. Halos ang taas ng bilihin sa palengke, sa merkado, ang taas ng bigas, karne, manok, ng gulay. Mas gugustuhin mo pa nga magkarne kaysa maggulay kasi sobrang taas ng gulay. Nakita niyo yung isang tiga-bukid na chinap-chap niya yung mga saging niya? Binibili ng mura sa kanya tapos ibibenta ng mahal dito sa Luzon? Ibibenta dito ng mahal di sa Maynila? Diba? Ay dito sa may Santa Ana, Manila, dito sa amin. Pagbili mo dito sa palengke, anak ng teteng, ang mahal, saging pa lang pero doon sa mga magsasaka, yung palay mura, yung prutas, yung gulay mura, pero pagdating dito mahal na. Kaya nga ngayon ang ginawa, ito na yung pangbawi. Kasi talagang namurdoy eh. Talagang naubos ang kaperahan ng mga hayop na negosyante, ng mga gahaman sa pera. Mga hayop ng mga politiko nagahaman sa pera. Talagang gineta sila ni Pangulong Duterte nung panahon ni Pangulong Duterte. Kaya ngayon sila bumawi. No, kaya wala silang hindi sila, alam nyo, eto real talk, hindi ko naman po lalahatin, pero yung mga taong sagad sa kayamanan, sagad sa pera, wala, po yan, hindi po yan, never po yan tumingin sa buhay ng tao. Ang daming ito na lang, sample, ang daming mayayaman sa bansang Pilipinas. Ba't ang daming mahihirap? Kung yung mga mayayaman na yan, tinulungan nila, yung mga kababayan nilang mahirap, binigyan halimbawa, isang pulubi, isang pamilya na kapos palad, binigyan ng isang milyonaryo or bilyonaryo, sabihin na natin bilyonaryo, binigyan ng hanap buhay para pasimulan. Diba? Oh. Ang ganda. E di sana may mga kababayan tayo kahit paano nakakausad-usad naman sa buhay. Pero walang gumagawa nung kasi nga sagad sila sa yaman, wala silang pakialam sa buhay ng kapwa nila Pilipino. Yan ang totoo.
Kaya yung mga yung mga nagpo-push na mamatay na si Pangulong Duterte, na nagpo-push na panagutin si Pangulong Duterte, putay na sila yung mga yan. Pero sabi nga nila, panapanahon lang, 'di ba? Panapanahon lang 'yan. Oh, may araw ka, may araw din kami. Gago! Oh, gago ka ba? Oh, ganun lang 'yan, Lara, panapanahon lang bukas. Ngayon sa inyo 'to. Sa mga susunod na bukas, sa amin naman. Gago! Diba? O, ika nga ni Kong TV, mga... Gago! So yung mga ay, hindi pa pala tapos. Ito na, ipapakita ko na ho sa inyo. Ito na po yun, actual video. Actual video ni Trillanes na ginagawang katarantaduhan kay Pangulong Duterte doon sa ICC, doon sa Netherlands. Nawala yung isang sound effects ko na boom, ganun. Saan kaya nilagay yan? Tingnan ko nga. Wala dito talaga. Sa zero, wala din. Iba to eh. Iba yung iba yung nalagay ni paring RG. Mamaya edit ko na lang, no. So yun nga, eto po. Bago muna yun, dito muna tayo. Yan. Yan, hindi muna tayo doon sa video. Grabe, no? Tangina, akala mo talaga ang tigas ng katawan. Puta na, pag sinapok ko yan, si Trillanes, halimbawa magsuntukan kami na kahit mataba ako. Sabi ko siya, pag nahawakan ko, pag naano ko yan, pag abutin ng suntok ko yan sipa, mamimilipit sa sakit yan. Oo, baka nga dito mama sa akin yan eh. Pero yan nga, ito nga isa sa mga katibayan na etong si Trililing ay nasa dahig. At eto na nga po yun. May isa po kasing balita or isang hindi pala balita. Kasi simula ho nung lumabas po ito, araw-araw ko na to inisip eh. Etong pagmumukha na tong hayop na to. At napanaginipan ko na itong si Trillanes ay kaya pumunta doon sa Netherlands, sa ICC is para tarantaduhin lamang si Pangulong Duterte. Kasi ito ang nangyayari ho. Wala na hong maisolusyon ang administrasyong Marcos sa kinakaharap nilang flood control issue. Kaya ang nangyari, ipinadala si Trillanes doon sa Netherlands. Una-una, pag nandun si Trillanes, kasi isipin nyo para saan tong picture niya? Diba para pag-usapan natin? Diba para mag-alala tayo na, uy, delikado si Pangulong Duterte, nandun si Trililing. So isa na naman tong diversional tactic. Sa panaginip to panaginip po ito. Ngayon, eto na nga. Eto si Trillanes, dalawang misyon. I-divert ang issue ng flood control na siya ang pag-usapan ng mga supporters. Alam naman natin na ang Filipino supporters ng mga Duterte ay nasa 90 to 95% dito sa bansang Pilipinas. At hindi natin maitatanggi yan. Kaya talagang pag-uusapan. At isang misyon, buwisitin si Pangulong Duterte. Alam natin, malakas mang buwisit to. Kasi gusto nilang atakihin si Pangulong Duterte doon sa ICC. Gusto nilang mamatay doon. So, alam naman natin kapag isang tao ay nakakulong, malayo sa pamilya, andyan na yung depression eh. Andyan na yung lungkot. Diba? Halo-halo na ho yan. So, ganun ang nararamdaman ni Pangulong Duterte doon. At etong kumag na to, yun yung mission niya. Buwisitin si Pangulong Duterte at mamatay si Pangulong Duterte doon sa ICC. At mai-divert na naman ang issue ng flood control para matabunan naman ang issue nito at mapunta na naman sa mga Duterte. Ayon yan sa panaginip ko. Yung actual video, siguro soon natin ilalabas pag tayo ay may sapat ng pahintulot. So abang-abang na lang po kayo dyan. So yun mga manateros, mga kabiyaya, ano pong maikukomento nyo sa ginagawa ni Trillanes at ginagawa ng administrasyon na pagpapahirap kay Pangulong Duterte at sino ba dapat ang managot
kapag may nangyari kay Pangulong Duterte. So comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Huwag nyo pong kalimutan, ipindutin ang bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. Anak ng teteng, 3 days lang ako, 4 days lang ako hindi nakapag-vlog. Nauutal-utal na ho ako. So yan, ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.